kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Sa Asenso Agri-Negosyo. Sa Radyo Pilipino. Edwin Eusebio. Sa Asenso Agri-Negosyo. Edwin Eusebio sa Asenso Agri-Negosyo. Ayun, at patuloy ho tayo. Meron palang dapat pindutin dito mahirap po ako, hindi ako nagpipindot dito At kasama natin of course ang ating supervising engineer si Clacy David Galapon. Habang kayo ho'y gising na sa mga oras na ito at 5:03, simulan na natin ang ating balitaan. At sabi nga, without further ado, ay lang mga pangunahing impormasyon at balita na galing po naman sa ating mga katuwang sa pagbibigay serbisyo at paghahatid ulat, mga kaibigan. Yan po naman ang Radyo Pilipino. Sa ngalan po ng ating mga news producer. At ayun, naka-on the air na tayo pala sa ating po namang Facebook Live. At yung mga nakikinig sa atin doon sa kanilang makabagong radyo, yan ay radyo na, television pa. Napapanood na ho tayo ng ating mga kasama. Kami ho'y bumabati ng magandang umaga, gaya ng bati ni Kuyang Ezer Obrigado early in the morning. Ewan ko kung bakit dito nakatutok sa Radyo Pilipino, naliligaw. Dapat sa Radyo Pilipinas yan Ano pa man mga kaibigan, sabi nga, kung nasaan ang puso mo, hindi mo basta-basta may iwanan yan sir. Anyway, ilan sa mga pangunahing mga balita ang ating pong pagtutuon ng pansin for today. At siyempre pa, ako'y sir, medyo na very much impressed doon sa bagong gawa ng ating social media department at the same time sa ating merchandising department doon sa aming bagong station ID. And dyan ho ay nakita ninyo ang lawak ng Radyo Pilipino, buong Pilipinas, at ang ating po namang malawak na network ng mga kasama na maagang gumigising para maghatid ng serbisyo at balita sa kanilang mga localities. We're broadcasting live via podcast dito po naman sa Maynila. At syempre tayo ho ngayon ay naka-hook up sa ating mga himpilan sa buong Pilipinas and worldwide through the modern technology via internet sa ating po namang makabagong broadcast ngayon. At syempre pa sa ilang mga paunahing mga paksa ng balita bago ang ating weather forecast, mga kaibigan, ilan muna sa mga pangunahing impormasyong ating nakalap sa pamamagitan ho ng Radyo Pilipino. Ano ba mga nangunguna nating headline for today? Ay syempre pa, yan ho'y may kaugnayan dito sa ating po namang tinututukang mga ulat mula sa probinsya. Kinumpirma ho ng Philippine Egg Board Association, wala pa rin nagbabago daw
sa presyo ng itlog sa pamilihan at nagugalak naman tayo sapagkat sa pamamagitan ng ating early morning interviews sa mga pangunahing personalidad na tampok sa mga headlines, issues and news ay nakukote ho tayo ng ating po namang news center at napag-uusapan ho yung mga malalaking balita. Ayon ho sa Philippine Egg Board, wala pang nagbabago sa presyo ng itlog sa palengke at sa panayam nga po ng inyong lingkod kay Ginoong Greg San Diego, ang chairman ng Philippine Egg Board Association, 7 Gs, 7 piso, 10 centimos ang average na bentahan ngayon ng medium size na itlog. Yan po ay sa farm gate ha. Ibig sabihin, hango yan doon sa mga mismong poultry, doon sa mga lugar na kung saan inilalabas o kinukuha ang itlog. Pagdating naman niya sa merkado, ang kumukontrol ng presyo ay sabi nga ng itlog ay kaya ho tumataas. Ayon kay San Diego, para makapag-uwi ng kita ang mga nagtitinda ng itlog ay itataas silang presyo nito dahil na rin sa mababang supply. Pero binigyan din ni San Diego na kabilang aniya sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng itlog ay yung nagdaang krisis ng pandemya at gayon din naman yung bird flu, yung mababang produksyon at pagtaas din ng presyo ng feeds, mga kaibigan. Paliwanag pa ng opisyal ng Egg Board na kapag malamig ang panahon, posibleng magkaroon ng mababang produksyon dahil karamihan sa mga manok ay namamaluktot. Hindi kumikilos at hindi maganda yung performance sa pangingitlog dahil nga sa temperatura ngayon. At bagaman aniya mataas ang retail price ng itlog, marami pa rin ang bumibili nito dahil sa pinakamurang source pairing niya ng protina. O yan umuo si inahing manok, si Little Red Chicken. Samantala, sa ilang pang mga nangungunang paksa ng mga balita, ngayon po namang umaga mga kaibigan, habang kayo ay nagbabangon sa area ng ating mga kababayan dyan sa Bohol, ay sa pagtutulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Department of Interior, Local Government at lokal na pamahalaan dyan sa Tagbilaran, inilunsad nila yung paleng/QR Plus diyan po naman sa Tagbilaran. Ano bang layunin ho niyan? Para siguro mabantayan pa rin at mapabilis din naman ang serbisyo sa ating mga consumers. Yan po ay sa Bohol. Ibig sabihin, hindi sila nagpapahuli dito sa technology mga kaibigan. Yung mga palengke dyan sa Tagbilaran City ay QR ready na. At sa pagtutulungan ho yan ng Central Bank at ng local government at DILG of course, inilunsad nila yung paleng QR PH Plus. Sa ilalim ng nasabing programa, sinusulong yung pagbabayad ho ng pamamagitan ng QR code sa mga pamilihan maging sa mga publikong sasakyan. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, layon daw ng programa na matiyak na ligtas, mabilis at maasang pagbabayad. Layon din itong matulungan ang mga maliliit na negosyante. Parang paano ba? Darating ba ang pagkakataon na hindi na tayo gagamit ng pera talaga? Sa pamamagitan na lang ng mga tinatawag nating teknolohiya na yan. Sinabi ni Mayor Jane Yap, makatutulong daw ang paleng QRPH Plus na gawing digital yung mga kanilang serbisyo publiko. Ang Tagbilaran City sa Bohol, ang unang LGU sa Visayas na nagpatupad ng nasabi po namang modernong teknolohiya sa pamamalengke. Noong nakalipas na taon, inilunsad yung programa sa Baguio City at sa Davao City. Nakarating ako dyan sa area din naman ng Bohol once upon a time sa Tagbilaran, and a week after lumindol ng pagkalakas-lakas. Anyway mga kaibigan, 5:09, habang tayo nagkakakwentuhan pa rin at gising na yung ating mga kasama at kaeskwela dito po naman sa ating palatuntunan, may kliman, pero pinupuno natin ng mga balita para yan po na may makasanayan ho ninyo at hanap-hanapin na ninyo yung paghatid natin ng impormasyon. Di ba, Karine? Si Ka Ireneo de la Paz, isa ho yan sa ating mga palagi ang taga-subaybay. Please like and share ang ating po namang himpilan nang sa gayon ay tayo'y marami pa yung ating po namang paghatid impormasyon sa ating mga taga-subaybay sa mampanig ng kapuluan at ng daigdig.
ng mga nakikinig ho sa atin sa pamamagitan ho ng modern technology. Anyway mga kaibigan, later on, ang ating tuloy-tuloy pang mga ulat, tatanggap na rin tayo ng mga reports mula sa ating mga field correspondents. At yan po sa pamamagitan ng ating second quarter ng program. Gandang umaga daw kay sa atin, bati ni Ate Fifi Fanelli from Hong Kong. Ano ba totoo mong pangalan, Ate Fifi Fanelli? Alam ko namang yan screen name mo lang. Babalik kami ni Engineer Clancy, makalipas lang ang patalastas. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo Radio Pilipino Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy kasama ang kabahagi mo Ben Paipon. Pulsong Pinoy Lunes hanggang Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radio Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radio Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Simulan natin ang pagtanggap sa ating mga report early in the morning. Magandang umaga, nakiisa ang mga taga-Caraga Region sa paglunsad ng Bagong Pilipinas Program na pinangungunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG Caraga noong Sabado ng umaga, Enero 5 taong ito. Dinaluhan naman ito ng mga ibang regional government agency gaya ng DENR, PNP, BFP, Department of Education at iba pa. Nagtulungan ang mga residente sa paglilinis ng mga lansangan, kanal, bakanteng lugar bilang pagtugon sa panawagan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makiisa sa Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program. Mula dito sa Surigao del Norte, Jada Mahero ni DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Radio Pilipino. Naniniwala si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansenko na nakabango na ang international travel at tourismo matapos ang pandemya. Ibinahagi ng BI Chief na nakapagtala ang ahensya ng 12.6 million arrival mula Enero hanggang Disyembre 2023. Ang bilang ay higit sa doble sa 6.1 million arrival na naitala noong 2022. Nangunguna sa listahan ng mga dayuhang dumating ang mga Korean na may 1,186,135 na manlalakbay na sinundan ng mga Amerikano na may 1,186,135 na pagdating at ang mga Chinese na may 17,128 na manlalakbay. Na sa top arrival din ang mga Japanese national na may 358,534 arrival, sinundan ng Australian na may 302,177 inbound traveler. Ang iba pang nasyonalidad na nanguna sa listahan ay ang mga Canadian, Taiwanese, British, Indian at Malaysian. Sinabi ng BI na ang buwan ng Disyembre ang may pinakamataas na bilang na dumating kung saan 1.6 million manlalakbay ang dumagsa sa Pilipinas. Ang nasabing numero ay halos katumbas ng December 2019 bago ang pandemya na nakitaan ng 1.7 milyong pagdating. Sinabi ni Tansenko na inaasahan nilang mas mataas ang mga numero sa 2024 at inaasahan ang humigit kumulang 15 milyong darating para sa taon. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radio Pilipino. Maabot na sa 5,201 na mga baby pawikan ang ibinalik sa kanilang natural na tahanan sa karagatan ang Tayabas Bay ayon sa ulat ng Tanggol Kalikasan, isang environmental group. Ayon kay J. Lim,
project officer ng Tanggol Kalikasan. Ang mga baby turtles o pawikan na pinakawalan ay nagumpisa noong nakaraang December 2023 hanggang nitong January 5, 2024 na hudyat ng pagtatapos sa pangingitlog ng mga malalaking pawikan sa buwan ng Pebrero. Ang karamihan sa mga pawikan na ito ay kabilang sa mga endangered species na tinatawag na olive ridley o itong Lepidochelys olivacea, hawksbill, Eretmochelis imbricata at green sea turtle o Chelonia midas na nagigitlog sa baybay dagat ng Tayabas Bay sa mga buwan ng October hanggang buwan ng December. Mula dito sa DZLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa mga panig ng mundo, kamahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Balik na ho tayo sa ating balitaan at ilang pa mga pangunahing paksanang impormasyon, kaskibat ang public service at mga report ng ating mga kasama. Muling pinalalahanan po ng city government ng Tarlac, yung mga taga-Tarlac, of course, yung kanilang mga constituent. Ito ay kaugnay ng pinasidhing kampanya laban ho sa mga salaula. Doon sa mga nagtatapon ng basta-basta ng basura, umayos na ho kayo. Naglabas ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, yung mga taga-city government ng Tarlac. Tanging kokolektahin lamang daw ng ng basura yung mga basurang hindi nabubulok at hindi kaya pang i-recycle o gawing compost. Kaya naman, hinihikayat ng city government ng Tarlac yung mga residente na sumunod pa rin doon sa tinatawag nating segregation scheme ng basura. Hindi porke basura na yan, basta itatapon. Matutuho tayong paghiwalayin yung basa at tuyo. Hindi naman porke meron tayong tagahakot ng basura, ganun na lang ang maituring natin. Bigyan natin ng kaukulang respeto din naman. At nang sa gayon, yung ating paligid din ay umayos sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa tamang pagtatapon ng basura o proper waste disposal. Habang kayo naman ay nagbibigay pa rin ng mga impormasyon, pwede na kayo mag-text at maging bahagi ho ng ating program. Habang ang ating mga taga-subaybay ay sabi nga yung ganitong oras ay nagpupunta na sa mga palengke, meron na silang mga activity ginagawa. Ako naman nagpipipindot ng cellphone dito para malaman natin yung latest na mga impormasyon at balita na kinakalat ng ating mga kasama mula po sa News Center. Good morning kina Jane Manalastas, kina Camille Incoy, kina Ango. Yan ho'y lagi nating kasakasama sa paghatid impormasyon, mga kaibigan. Bumuuna ho ng programa nga pala ang ating pamahalaan, mga kaibigan, para matulungan yung ating po namang mga onion farmers sapagkat ilang mag-iisang buwan na natin pinag-uusapan ito, yung kalalagayan po ng mga magsasaka ng sibuyas at nagkaroon na ng napakalaking issue at usapin. Yan pong simpleng panangkap na yan na dati-rati ay di natin pinapansin. At nakita natin yung kahalagahan ng isang bagay. Pag yan ay wika nga natin nawawala na o kundi man ay lumiliit ng supply, saka natin napapansin na may halaga pala. Dati-rati yung sibuyas, tambak-tambak lang yan. Nakapagluluto tayo ng ganun-ganun na lamang. Ngayon nararamdaman natin na pag walang sibuyas, hindi malasa. At dito natin nakita ang kahalagahan ng simpleng bagay na yan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang plano sa mga pinaplano ngayon ng pamahalaan na pagpapadami ng lugar na maaring pagtamnan ng sibuyas. At ibig sabihin, yung mga lalawigan na dati-rati ay nagtatanim ng palay o kung ano pa mga kanilang produkto, mukhang palalawakin ngayon yung mga possible provinces na pwedeng maging lugar at produksyon ay sibuyas. Tutulong daw ho ang national government through DA o Department of Agriculture na magbigay ng mga inputs. So ang unang bahagi na gagawin ay yung matulungan yung mga seed producer na makapagbigay at makapaggawa ng mga magagandang binhi na maipamamahagi ho sa mga magsasaka. Yun ho ang gagamitin as inputs and all that what they need, sabi ng Pangulong BBM. Kamakailan ay ipinagpaliban ho ng Department of Agriculture yung pagpapalawig sa pinairal na 250 suggested retail price kada kilo ng sibuyas, bunga nga ho ng inaasahang pagbaba ng presyo dahil ho sa harvest season na. Ayon naman dito sa general statement ng DA, bababa na sa 100 piso hanggang 150 ang kada kilo ng sibuyas dahil din sa pagdating sa bansa nitong 5,000 metric tons ng imported onions.
Ayan na naman kayo Ginajustify nyo na naman yung imported onions para ibahan nyo sa merkado. Hindi pa nga mabili-bili yung umiinit yung lo. Hindi pa nga mabili-bili yung produkto ng ating mga lokal na magsasaka. Isinisingit na naman itong mga imported onions na kaya kami nagpasok. So sa meeting daw ng Malacanang, binanggit ng Pangulo na ang kakulangan ng cold chain facilities at isa din yan sa naapektuhan ay yung supply at presyo ng sibuyas. At sa ulat naman ng Philippine Statistics Authority, ang onion production sa bansa noong third quarter ng 2022 ay 23.30 metric tons na 1.7% na mas mataas kumpara sa 22.92 metric tons output sa parehong kwarta ng 2021. Dito magagaling itong mga engineer ng DA yung mga tinatawag na mga statistics na ito. Pakailan ba ng mga magsasaka dito sa mga statistics na nilalabas ninyo? Ang kanilang panukatan, yung mabenta yung kanilang tinitinda. Pag hindi nabebenta yan, kahit anong statistics na ilabas ninyo, tinamaan kayo ng magaling. Wala namang stocks ng yellow onions at imported or red onions sa mga cold storage facilities at kamakailan para masiguro na may access at abot kayang halaga ng sibuyas, ang publiko ay nagtinda ng 170 pesos per kilo na sibuyas sa mga kadiwa stores. Noong January 10, sinabi ho ng DA na mag-aangkat ang bansa ng 22,000 metric tons na sibuyas para matugunan yung problema sa mataas na presyo at supply shortage. Ayan mga kaibigan. Tapos yung aangkatin na yan, itatago yan dun sa mga bodega. Sila ang gagamit ng mga cold storage facilities. Priority nila yan. Yung ating mga magsasakang lokal ay mukhang kaawa-awa. Babalik ko kami mga kaibigan sa ating pagpapatuloy pa rin ng huntahan at balitaan ngayong umaga. Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Kasama natin si Engineer Clacy David Galapon. Standby at pagkatapos niyan mga kaibigan ng ating station break ay magpapatuloy pa rin ang ating mga ulat at possible interview kung meron man sa kabuuan ng ating program. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Sino-sino ang mga tutupad sa plataforma? Sino-sino ang humahangad ng pagkakaisa? Isahan! One-on-one. Kasama si J. Maderazo. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan! One-on-one. Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Alright, thank you! Kahit paano gisawan at sumiglang ating katawan. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Mga kaibigan, noong mga nakalipas na araw, pag-uusapan natin at nakakwentuhan natin, sige, Tony Sandoval at nire-report niya itong patungkol dyan sa mga nag-aalaga ho ng alimango. Come to the point na pag-usapan natin yan, alamin natin yung development dyan sa tinatawag nating crab hatchery. At may narapat naming kausapin kagabi pa lang para sabihin namin, sir, maaga namin kayong gigisingin yung agricultural technologies ng fisheries section ng BIPAR, ang ating makakausap, si Mr. John Paul Maglantay. Magandang umaga, Sir John, good morning. Good morning po, Sir Edwin, at sa mga nakikinig po ng inyo po magandang programa. Pasensya ka na, maaga kang gigising at sana lagi kitang makakasama. But anyway, nung isang araw nga, nire-report ng aming reporter dyan sa area ng Quezon, yung development ng pag-aalimango dyan sa kanilang lalawigan. At ito pala yung nagiging sentro na rin ngayon ng inyong fisheries section, yung tinatawag na mangrove crab hatchery. Paano ba ito? Ilaraon mo nga sa amin ng, kung ano ang pakahulugan nito sa sabi nga natin,
natin layman's term, Mr. Maglantay, sir. Opo. Good morning po. Ang bayan po ng Infanta, sir, ay may malawak po yung mangrove area. 2,400 hectare at may mga alimango po tayo din na matatagpuan tulad po ng isang klase ng alimango. Ito pong king crab o sila sirata. Ngayon po, ito po specialize at mapalad po ang bayan ng Infanta dahil isa po siya sa mga nabiyayaan ng project. Ito nga po yung mangrove crab hatchery na kung saan natapos na po yung phase 1 at ngayon po ay ongoing ang phase 2. So, ito po, sir, ay malaki ang maitutulong sa bayan ng Infanta kasi yung pong bumababa ang ating mga civilian source galing po sa wild at makatutulong po ito para makadagdag po sa alimango po, production ng alimango po natin. Pero yan, nababanggit mo kasi hindi nawawala dyan sa ginagawa nating production na yan, yung mangrove. Para sa kabatiran ng marami, yan po yung bakawan, di ba? Hindi ako nagkakamali, ano? Opo. Yung mga bakawan na yan, isa rin sa sinasabi natin, mga endangered na rin so far, sapagkat yung iba, inaani yan, ginagawang muebles. Paano natin na pangangalagaan yan? Inyong mga, malawak ba mangrove areas dyan sa inyong lugar sa Quezon, Mr. Maglantay? Opo. Sa Infanta na po, sir, ang amin pong mangrove area ay 2,400 hectares po. So malawak pa rin. Diyan sa mga mangrove na yan, nangatatago at nagbabahay ang mga alimango. Yes. Ay. Mangrove area po yan po ay nursery ground po ng mga buhay ilang tulad po ng mga isda, alimango at iba pang kauri po nito. So paano ginagawa nating pangangalaga diyan? Diyan naglalagay, diyan binababa yung mga semilya ng alimango at diyan sila hinahayaang munang lumaki, ano? Ho? Opo. Ang babayan po ng Infanta may mga bantay dagat po para maproteksyonan po ang mangrove area kasi malaki po malaki po ang naiambag po nito pagdating po sa production po ng pagkain na sa pangisdaan po. At ito po mga isda na doon po na lumalaki. Yan, paglaki po niyan ay lumalabas po yan sa dagat para po magpadami pong huli. Pero ano ba yan? Yung lugar na sasabi natin hatchery o pangitlugan ng mga alimango na yan, yan ano, no? Magkahalong tubig alat ba yan at tabang dyan sa lugar na yan? Opo, brackish water po siya, sir. Ayun. So, paano ngayon paano binibigay nating distribution sa ating mga mangingisda diyan? Sila ba may sariling lugar partikular na kanilang pangangalagaan o paano yung kanya-kanya lang ng huli ganon? So, yung pong project po, sir, na itinayo, yan po ay ang mga kakinabang po nito yung mga mangingisda din. Paano po? So, once na mag-operate na po, sir, itong ating pong hatchery, katuwang po natin dito yung mga samahan, mga fisher folks organization, na kung saan ang hanap buhay po ay nasa mangrove area. So, yung pong mai-produce po ng mga similya po sa hatchery natin, ay sila po ang mag-aalaga para po naman pag-create po ito ng job opportunity sa kanila at ibebenta po naman nila ito na may mataas na pong value. Kaya po makakadagdag po ito ng income dun po sa mga fisher folks na nagpapalaki po ng mga similya po ng alimango. Yung bang mga alimango na yan ay Mr. John, yung bang mga alimango na yan ay for local consumptions o karamihan dyan ay for export din? Mataas po ang demand po, sir, sa local consumption, ganun din po sa export. Lalo po doon sa king crab. So, kahit pa paano, pag yan talaga nasuportahan natin yung ating mga nasa sektor na yan ng crab hatchery, malaki ang kita nila dyan, ano? Opo, yes po. Malaki po ang kita po sa pag-aalimango. Basta po ito tama po ang management natin. Meron bang mga talagang naglalaan ng puhunan para at least makapag-harvest sila ng marami-raming yan at mailabas nila sa merkado? May mga ganon? Opo, ang lokal na pamahalaan po na Infanta sa pangunguna po ng aming mayor ay na
nagbibigay po ng suporta sa mga maliliit po na mga nagpapalaisdaan para dagdag puhunan, at kung sila po yung nag-aalimango, yun po ay tinututukan po natin para matulungan po makapag-export din po. So sa ngayon, magkano kinakailangan na puhunan kung ikipapasok dyan sa crab hatchery? Paano ka makikipag-coordinate sa inyong local government o sa sino ang dapat kausapin ng ating mga interesadong kababayan dyan sa lugar ng Infanta? Sa totoo po lamang, ito pong project pong ito ay medyo may kamahalan. Ano po, umaabot po kasi yung project ng 10 to 15 billion. Ngayon po, dahil po ang isang pong lokal na nagpa-farm ng palisdaan ay parang mahirap pong yung gano'ng kalaking puhunan. Kaya ginagawa na lang po natin, sir, ay sila po ang itinatap po natin para bigyan po ng similya, sila po ang magpapalaki hanggang sa ito po ay maibenta para makadagdag po sa kanilang kita. Pari lang po sila pumunta po sa Tanggapang Pambayan ng Agriculture, hanapin lamang po ako, para po matulungan po natin yung mga maliliit po na nagpapaliisdaan pagdating sa pag-aalaga ng alimango. Ayun, pero in general, sabi nga, in general terms, pag pumasok talaga yan at gagawing business yan, kinakailangan pala, milyonaryo ka dahil ang laki ng kinakailangan mong ilabas na puhunan, ano ha? Opo. Anyway, so paano ka makakontak ng ating mga interesado kababayan dyan sa Infanta, Mr. Maglantay, sir? Yun po. Ang aking pong cellphone number po ay 0998-98-08031 o magsadya po tayo po sa Tanggapang Pambayang Agriculture po ng Infanta, second floor. At hanapin lamang po ako, sir. Ayun. So baka meron ako hindi na itanong at gusto mo pang ipabatid sa ating mga kababayan dyan na naghahanap ng trabaho at gustong maging bahagi. Matutulungan ba ng Agricultural Office yung ating mga mangingisda pa rin dyan na kinakailangan ng karagdagang hanap buhay? Apo. Sir, bali po ang ating pong mga kababayan po ay may mga samahan na organize po ng lokal na pamahalaan, at ngayon pong darating na February, sila po ay pupulungin para sa isang pagsasanay sa pag-aalaga po ng alimango, kasi sila po magiging partner po natin doon sa itinayong hatchery para matulungan po na madagdagan ang kanilang kita. So kung kayo po ay interesado, may mga samahan po sa mga barangay na mga mag-iisda, nagpapalaisdaan, kayo po ay makipag-coordinate po sa ating mga barangay captain para po maka-avail ng po mga programa po sa fisheries po. Ayun, yun ang malinaw na statement galing kay Mr. Maglantay. So, kami ho'y muling tatawag at kung maaari ay kung mayroon kayong karagdagang pang gustong ipaanunsyo, makipag-ugnayan lamang po kayo doon sa aming producer kay Camille at muli ay mag-uusap tayo sa Himpapawid. Mr. Maglantay, sir. Salamat po ha! Thank you po, sir. Mga kaibigan, si Mr. John Maglantay, ang Agricultural Technologies Officer ng Fisheries Section. Yan po naman sa bayan ng Infanta, Quezon, ang ating nakahuntahan. Mga karagdagang pang report at mga karagdagang pang balita na ating po namang kinakalap. At of course, habang kayo nandyan mga kaibigan, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Magbe-break lang kami, Claycy. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radio Pilipino. Radio Pilipino na napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag 4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo.
Alright, mga kaibigan, magandang umaga doon sa mga miyembro ng kooperatiba, anumang kooperatibang kinaaniban ho ninyo, ha? Alam namin ganitong umaga, lalo pa ay pinakikinggan ninyo yung ating mga programang naugnay sa agrikultura at kabuhayan, habang si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin ay gising na, nag-iisa lang yata ngayon, walang katropa. At habang nagkakape. Binabati ho natin mga kaibigan yung mga masisikasig na kasama natin at mga leaders mula sa Western Visayas na matagumpay na nakapag pre-registered at dyan sa pre-registration seminar sa kanilang kooperatiba. Yung mga leaders sa mga ito ay buong sigasig na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara doon sa nakalipas na halalan, at bilang mga kasama sa maunlad na Pilipinas Movement sa pangunguna ni Engineer Marshall Hocson Jr., ang kooperatiba na ito ay bahagi din ng patuloy na suporta nga sa administrasyon. Papasalamat po sila. Maraming salamat din daw sa Cooperative Development Authority, CDA Region 6, at sa mga kaibigan na nagtaguyod nito, sina Deputy Administrator Ray Elavazo. Dapat tapos na ho yung kampanya para sa kandidato, pero yung kampanya laban sa kahirapan ay umpisa pa lamang. Yung kanilang kooperatiba ay sabi susi daw ng maunlad na agrikultura at turismo sa Pilipinas. Ang kooperatiba ho kasi ay kaisa ng Pangulong Bongbong Marcos para sa pangarap na masigla at maunlad na bagong Pilipinas 2023 hanggang 2028. Yan ang sinasabi dito sa pabalita ng bagong maunlad na Pilipinas Movement Inc. At tapos na yung kanilang pre-registration seminar. At maraming salamat dito sa kanilang pinadalang pabalita mula kay Mr. Gary De La Paz. Ay, pauhuli ba naman si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin sa hindi natin babatiin? Aba, hindi ubra dahil narinig niya yung ating mga pagbati. Of course, nandiyan yung mga potogs ng Manila Police District. Binabati natin sina Kuya Ed Gumban, sina Ali Bicoy, sina Rene Dilan. Masisipag na mga potogso yan, mga kaibigan. Bagamat nung unang pumapasok ang technology, na akala tuluyan nang mawawala yung trabaho ng mga periodista dahil nga nawawala na yung dyaryo, yung typical na dyaryo. Hindi naman nawala ng trabaho yung ating mga potogs. Mas humusay nga ngayon dahil pabilisan sila para ma-submit dito sa ating bagong medium, ang telepono. Diyan na ho, sina Kuya Mon Samson. Alala ko nung araw na beat natin yung Maynila. Bago tayo magkahiwa-hiwalay for today, may binabati natin ang magandang umaga din yung isa sa ating dati-rati batang kalaro-laro ko lang, nakikita ko nung araw. Ngayon ay dalaga na at opisyal na ng isang dealership, si Elaine Tichanco. Binabati natin. Magandang umaga sa Elaine. Si Elaine Tichanco ay beautiful daughter ng isa sa aking mga mentor din sa broadcast na si Kuya Rene Tichanco. Good morning, Elaine. Alright, mga kaibigan, napakabilis ng oras. Ganun lamang ho, pero parang tayo nakiraan lang saglit. Siguro nagising na namin kayo at naihatid na namin sa inyo yung ilang mga pangunahing mga balita ngayong araw. Tayo magpapaalam na muna pansamantala para bigyang daan naman yung ating mga local programs sa ating mga Radyo Pilipino stations. At kami yung nagpapasalamat sa inyo sa ngalan ng aming mga bossing. And of course, ng ating mga kasama, Camille Incoy, si Ango, si Jane Madalasta sa news, at si Claycy David Galapon sa ating technical supervision. Ako po si Edwin Eusebio, kabahagi ninyo sa Radyo Pilipino. Nag-iwan palagi ng paalalang hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumaatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga,
Pampanga, DYRB 540. Cebu, DYRL 1035. Bacolod, DYRL 1134. Dumaguete, DXCO 1044. Cagayan de Oro, DXGS 765. General Santo, DXOC 1494. Ozamis, DXOW 981. Davao at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino, Radio Filipino.